Doon po sa Baguio, narinig ko si Mayor Benji, may sinasabi siya na sila'y nagpasa o magpapasa ng ordinansa na hindi maaaring magkaroon ng proyekto ang DPWH o national nang hindi alam ng konseho, nang hindi po nagsasabi sa konseho kung ano ito, saan ito, magkano halaga nito. Sa inyo pong palagay, kailangan ba itong maging institutional na sa lahat ng mga LGUs? Ano po yung take nyo doon sa ganun pong uri po ng pamamaraan? Manong Ted, no, yung karapatan po ng LGUs na magpasa ng ganitong mga ordinansa ay within the local autonomy po ng ating mga lungsod. At kung sa tingin ni Mayor Benji Magalong at ng kanilang City Council ay kailangan nila magpasa ng ganitong ordinansa, yun naman po ay nasa kanilang autonomiya. Ngunit kung magkakaroon nga po ng direktiba mismo ang ating Pangulong Marcos at sila po ang magsaset ng guidelines kung anong klaseng koordinasyon dapat ang isasagawa, ay ako'y naniniwala na ito'y magiging sapat. But again, iba-iba po kasi yung sitwasyon kada lungsod, Manong Ted. No? There are times po kasi na ang mayor at ang congressman ay hindi ko sila magkasundo at minsan nagkakaroon ng konting kaguluhan dahil dyan. Okay. Sige po. So, paano nga po yon yung ma-address yung issue ngayon, Mayor? Ang katotohanan kasi dito, number one, kung totoo yung proyekto, yung credit grabbing, di ba? So, proyekto ito ni congressman, hindi niya kaalyado si governor o ito pong mayor, kaya ayaw ko magsabi sa iyo. Kasi at the end of the day, yung groundbreaking dito, yung ribbon cutting dito, gusto ako lang yung star, di ba? Ako lang yung bida rito. So, paano natin ma-address yung ganyang usapin ng politika para po sa kapakanan ng bayan sa usapin po ng pagpapatupad ng iba't ibang proyekto po ng DPWH? Ngayon po, kung magkakaroon nga po ng direktiba mula po sa Pangulo mismo, no? At alam ko po ito ay kanyang binanggit na at mangyayari na, ay regardless kung magkakampi ang mayor at ang congressman o hindi, basta naman po ito ay proyekto ng national government para sa ating mga mamamayan, dapat ay huwag nang mag-away pa kung sino ang nasa ribbon cutting, sino ang nasa inauguration. Dahil ito naman po ay para po pakinabangan ng ating mga mamamayan at ito naman po ay proyekto para sa mga tao. So dapat po ay ang tabi ang ganitong klaseng pamumulitika. Ito naman po ay proyekto ng pamahalang nasyonal na isinasagawa sa ating mga lungsod. So dapat isang tabi na po ang politika. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!